So kanang magminyo ang same-sex, ang mag-asawa ba daw ng kaparehong kasarian, pwede pud ba na? Pwede rin ba daw? Or nakakabit ba na sila og sin? Or sila ba'y nagkasala o nakakamit ba daw sila ng kasalanan? Hinaot ma-explain pud nimo. Sana daw ma-explain ko. Thanks. Hello sa'yo, Ma'am Jorinda Adoracion E. Gallego. Magandang araw po sa'yo, Ma'am. Una sa lahat, nais kong linawin ng usaping ito ay napakasensitibo at seryoso. Hindi ito simpleng opinion lang. Kaya kung sakaling may masasaktan sa aking sasabihin, lalo na sa mga kaibigan kong bahagi ng LGBTQ community, taos-puso po akong humihingi ng paumanhin. Hindi ito para manghusga o manakit, kundi para maging tapat sa salita ng Diyos na pinaniniwalaan ko. The Bible is not only meant to comfort us, but also to teach, rebuke, correct, and guide us in righteousness. Tulad ng malinaw na sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, it says there, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. So, ibig sabihin, minsan tatama ito sa atin, even in areas na mahirap tanggapin, but it is for our good. Wala kasi ako nakita na may mas malaman na komentaryo at argumento ng mga anti-DDS. At pabalik-balik lang yung explanation ko, mga higala. Tapos hanggang ngayon ay di pa rin nila maintindihan. Kaya sasagutin muna natin tong tanong ni Ma'am Jorinda Adoracion E. Gallego. Hello sa'yo, Ma'am. Alright. Sa Biblia, mga higala, ang disenyo ng Diyos para sa marriage ay malinaw mula pa sa simula. Sa Genesis chapter 1 verse 27, sinabi na nilalang ng Diyos ang tao bilang lalaki at babae. At sa Genesis chapter 2 verse 24, ipinakita ang pattern ng marriage. Ang lalaki ay makikipag-isa sa kanyang asawa na babae at sila ay magiging isang laman. This is not cultural. This is creation design, mga higala. Pinagtibay pa ito ni Jesus mismo sa Matthew chapter 19 verse 4 to 6, kung saan sinabi niya, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female? What therefore God has joined together, let not man separate. So, even in the New Testament, mga kababayan o mga higala, the design remains the same. Okay? Pagdating naman sa same-sex relationship, hindi ito iniwan ng Biblia na walang sagot. Sa Romans chapter 1 verse 26 to 27, malinaw na tinukoy ang ganitong uri ng relasyon bilang salungat sa natural na kaayusan. Sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, kasama ito sa listahan ng mga gawain na hindi naaayon sa kasarian ng Diyos. At sa Leviticus chapter 18 verse 22, tahasang sinasabi na ang pakikipagtalik sa kaparehong kasarian ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos. Dagdag pa dito ang Jude chapter 1 verse 7 na nagbanggit ng mga lungsod na sumunod sa unnatural desire bilang babala sa ganitong uri ng pamumuhay. Pero gusto kong linawin ito ng mabuti, mga higala. Hindi lang ito ang kasalanan. Ang Biblia ay nagtuturo na lahat tayo ay nagkasala. Romans chapter 3 verse 23. Sa katunayan, kung babasahin ang 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10, hindi lang isang uri ng kasalanan ang binanggit. Kasama rin ang greed o kasakiman. Kung sa Bisaya pa, dalo, hakog, drunkenness o paglalasing. Sa Bisaya pa, pagkahubog, slander o paninirang puri or paninira in general. Sa Bisaya, pagpanlibak, pagpandaot o dungog at iba pa. Marami pa. So, ibig sabihin, mga higala, walang sinuman ang pwedeng magmalinis. Lahat tayo ay nangangailangan ng biyaya ng Diyos. Isang
mahalagang punto din ay ang pagkakaiba ng temptation at action. Ang tukso ay hindi agad kasalanan, kundi si Jesus ay tinukso. Kahit si Jesus ay tinukso in Hebrews chapter 4 verse 15. Pero hindi siya nagkasala, mga higala. Ang kasalanan ay kapag pinili nating isabuhay ang bagay na alam nating taliwas sa kalooban ng Diyos. Kaya mahalaga ang pagpipigil at pagsunod sa Kanya. James chapter 1 verse 14 to 15 explains how desire, when acted upon, leads to sin. Tingnan din natin ang halimbawa sa John chapter 8 verse 1 to 11. Ang babae na nahuli sa kasalanan ay hindi kinondena ni Jesus, pero sinabi niya na, "Go and sin no more." So this shows balance, mga higala. Grace o biyaya o kaloob ng Diyos, and truth o katotohanan. Hindi niya pinahiya ang tao, pero hindi rin niya dineclare na okay lang ang kasalanan. Ganito rin dapat ang approach natin. Isa pang napakagandang talata ay sa 1 Corinthians chapter 6 verse 11. It says there, "And such were some of you, but you were washed, but you were sanctified, but you were justified in the name of the Lord Jesus and by the Spirit of our God." So, ibig sabihin, mga higala, may mga taong dating namumuhay sa kasalanan, pero binago sila ng Diyos, nilinis, pinaging banal, at pinatawad. At sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sinabi na kung ang isang tao ay na kay Kristo, siya ay binagong nilalang. This gives hope, mga higala. Walang tao ang beyond redemption. Dagdag pa dito, ang tunay na pag-ibig ay ayon sa Biblia, ay hindi lang pagtanggap, kundi pagtutuwid din. Sa 1 Corinthians chapter 13 verse 6, sinasabi na ang pag-ibig ay does not rejoice in iniquity, but rejoices in the truth. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal ay hindi kinukonsinti ang mali, kundi inaakay sa tama. Sa legal na aspeto, sa Pilipinas, mga higala, ayon sa Family Code of the Philippines, Article 1, malinaw na ang marriage ay isang union sa pagitan ng lalaki at babae. Kaya, hindi kinikilala ng batas ang same-sex marriage. Ibig sabihin, mga higala, kahit sa legal framework pa lang, may malinaw ng definition. Sa kabuuan, mga higala, ito ang malinaw na sagot ayon sa Biblia. Ang same-sex relationship ay hindi naaayon sa disenyo ng Diyos. Kaya ito ay itinuturing na kasalanan. Pero ang mensahe ng Biblia ay hindi para mag-condemn, kundi para magligtas. Lahat tayo ay inaanyayahan ng Diyos sa pagsisisi, na makikita sa Acts chapter 3 verse 19. Anong sabi? "Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord." Kapatawaran at pagbabago. Walang sinuman ang itinapon ng Diyos. Lahat ay binigyan niya ng pagkakataon. Kaya sa huli, mga higala, ang paninindigan natin ay dapat ganito. Firm sa truth, pero full of grace. Hindi natin babaguhin ang salita ng Diyos para lang umayon sa mundo. Pero ipapahayag natin ito ng may kababaang loob, respeto, at tunay na pagmamahal sa kapwa.